Lalakad lang ito na. Pasok. Lalakad lang. Sa'yo, hindi ka na pumanaw. Tay. Batangas na po tayo. Kasama natin si Geraldine. Siya yung nagluto sa aking birthday. Ayan, so nirequest siya ng aking mga kapatid na maisama ko rin para makapagluto-luto rin doon. So tayo po ay isang oras na lang. Ang layo kay Kuya Rante. Nandito po tayo sa Batangas para puntahan ang labi ng aking kapatid na panganay na lalaki, si Kuya Rante. Sana po samahan niyo ako hanggang doon. Nakasakabukan natin pag-stay dito sa Batangas para dumamay sa pamilya ng aking kapatid. Ang tagal po. Dumating kami rito. Yung biyahe namin ano lang, 1 hour and a half yata. Mabilis. So kahit maalam, mabilis. Pero itong bago kami makababa, 1 oras naman ang haba. So ganun din, mas humaba pa siya. Hindi ko lang, parang wala siyang paparadahan. So kanina pa kami nagpapaikot-ikot. Ayan, mukhang meron ng space para pumarada. Dito ka. Iikot lang. Ayan daw, kain yung ano. Stoplight na yan. Akala pa. Umiikot pa rin kami hanggang ngayon. Walang tigil ang ikot. Grabe. Ah, yan. Ay naku, okay, tara na.
nangyari nga lang yung bababangin ng pamilya. Ayun, nagkwentuhan kami ni Joanne at sinabi niya yung sitwasyon, ang findings pala ay hindi yung sa baga, yung mga fluid na nakukuha, na sabi ko nga sa kanila ay hindi pa kinonfirm ng doktor kung saan ang galing yung pagkarami-raming tubig na yun, fluid na yun. So parang parang yero yata masyadong nasagot or something. And then, ang sabi ay, yun, na atake ang final and official na naging dahilan ng pagkamatay ng kuya. A little bit frightening because ang tatay at ang kanyang tatlong kapatid na lalaki, lahat ay, ang alam ko sa atake, heart attack. Tapos si kuya, na may mga ibang pinagdaanan, may mga fluid nga, na sinasabing baka daw TB or maybe, parang hindi na-finalize talaga yung gulo. Sa bagay, hindi pa namin napapagganon talaga ng buong buo. Nalilito ako, para baka to big C or baka TB, pero in the end, ay yun na. Ang sabi nila ay atake. Napaluhod pala napaluhod sa CR ang kuya. So itinawag agad ng ambulansya ulit. Maganda rin ang nangyari kasi siguro ay parang ewan, minsan ang hirap magsabi ng kung ano ba talaga, because kung hindi umuwi ang kuya, hindi niya makikita na si Jeff ang kanyang anak na may autism, na siya talaga nag-aalaga. Sabi nga nila, may hirapan sila ngayong kontrolin. Kawawa rin sa Ate Josie kasi si Kuya Rantil talaga nakakasupil dun sa bata. Actually, hindi na bata, kundi 33 years old na ang kanilang kapatid na may autism. Ilang, buti na lang at tayo hindi man naninigarilyo, hindi tayo nagiinom. Pero yun nga, kaya nasabi ko lagi, lahat naman ay mawawala. Kung yun ang ating katapat na yun yung mga sakit ng mga tatay, sana man huwag, ay di kailangan natin, dihanda ang ating sarili. Pero yun, kailangan natin dagdagan pa mga exercise at ang nasimulan na natin pag-control ng mga pagkain, siguro dapat na natin ituloy. Kung gusto natin tumanda pa tayo ng matagal. So balik ulit tayo dun kay Jeff. Ngayon daw, anong sabi na Tuti kanina? Parang tahimik ngayon doon sa bahay nila na dati-rati ay nagtatantrums. Pero ngayon, parang madaling matulog. Kung kailan wala ang kuya, siguro sabi na papag-usapan dito na parang siguro hindi lang namin nakikita, hindi lang nila nakikita na parang inaalagaan ng kuya ngayon, pinapatahan or something, mga ganon. Wala man nakakaalam kung talagang may mga bumabalik na mga soul o kaluluwa or what, mga ganon. So wala makakapagpatunay. Ewan ko kung may mga istorya kayo, ikwento ninyo. Si Jeff, kanina nga. Dati raw. Dati si Jeff, nung buhay, ang titurante ay hindi nakakapagtutulog, laging gising hanggang madaling araw. Kaya Sino hindi nakakapagtutulog? Si Jeff. si Jeff. Kaya ang ama, laging puyat. Pero ngayon, nung namatay ang ama, laging magsisi si Jeff kasama minsan ang nanay niya o kaya yung kapatid niyang busong lalaki, laging tulog, laging mahimbing ang tulog. So baka inisip ko na siyempre hindi nawawala ang kababalaghan, baka ako hinahagpos o nakikita din niya. Kasi sinabi ng nanay niya na sinabi ng nanay niya na patay na ang daddy niya. Pero bakit nakatumimik lang? Parang hindi na niniwala si Jeff. Tapos ay anong tawag dito? Ayaw daw sumama dito ni Jeff. So ang pinag-uusapan ngayon, paano yun? Sa libing, dapat siyempre kumpletong pamilya. Ayaw daw sumama ng bata. Ayaw sumama na Jeff dito. Paano nga yun? Hindi na pa wala si Najano. Ginagamit na ako para matakot kasi takot sa akin yun. Ang problema, ayaw pa rin sumama.
hindi makakaalis sila, pwede na lang pagpantayin doon. So yung isa pa nilang isipin ngayon, bukod sa pera, because ang daming ang laki ng binayaran yata nila, tapos parang, pero hindi ko lang kung may kulang pa or something, pero inaayos pa nila ang kanilang mga bayarin. Nakakapag-isip doon, pag isinama mo dito, baka magtantrum, baka maitumba lahat yung mga bulaklak sa loob. Ay, ang lakas nun. Malaki yun, malaki. Alam niyo, isang nakaka-guilty sa akin, kung bakit nga ako ay kalma ako nung pumasok ako. Kalma. Pero nandun ako sa harap, doon ako napaiyak kasi yun, naalala ko na naman yung mga, sabi ko nangigilty ako kasi yung yung ayoko ng calls. Malimit tumatawag sa akin yung mga kapatid ko, lalo na Kuya Rante, na kung mayat maya yan, lalo na may sakit ako. Tapos yung mga tawag na isa na hindi ko na-accept, may marami akong mga dahilan na kanina nag-lobat or something, hindi ko tinatanggap yung mga tawag nila, kaya nagigilty ako. Medyo bumigay ako doon sa harap ng kuya, sabi ko sorry. Kasi yun, sa ganung attitude, kaya nga parang naging lesson sa akin na kung may mga tawag, pakikipag-usap sa kanila, personal man or sa telepono, ay i-entertain ang mga kapatid dahil sila na lang yung talagang solid mong pamilya. Sila rin naman yung talagang makakasama mo ng matagal. Lalo pa sa akin, wala akong sariling pamilya. So, ang mga kapatid na rin ng aking pamilya, mga pamangkin. Tapos ganun pa. Kaya sabi ko, Kuya, sorry. Sorry na minsan na hindi ko in-entertain yung mga tawag mo. Ayun, si Ate Josie naman ay medyo kalma na. Kaya lang, iniisip mga ng mga anak ngayon, paano yung pag-control kay Jeff. So medyo medyo difficult to handle. Maraming tantrums. Tapos malaki pa, so mahirap talaga. Kaya yun, ang isang malaking kumagay dagok sa kanila. Tapos nilapitan ako ng Ate Josie, nandun ako sa unahan na talagang araw laging alalang-alala sa akin. Basta pag meron akong konting problema, alalang-alala sa akin. May konti sila, ang kuyang nabalitaan, alalang-alala sa akin. Sinasabi sa kanila. So, talagang alam nila. Kaya, Kuya, sorry.